Sa mga pauwi sa Pilipinas or sa mga pabalik sa ibang bansa na hindi marunong or mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at sa e-travel departure card kapag pabalik sa ibang bansa. At sa mga walang idea sa mga update ngayon. Eto guys, pinagsama ko na sa isang video ang latest tutorial ko sa e-travel arrival card registration kapag pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag pabalik sa ibang bansa. Para hindi na kayo malito at para hindi na kayo lumayo pa. So sa mga nagtatanong kung ano na daw ba ang update sa e-travel, eto guys, ituturo ko sa inyo ang pag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at kung paano gumawa ng account. Actually, marami na akong tutorial sa pag-register sa e-travel, pero itong nire-request nyo ay latest at para makita natin kung may pagbabago ba or wala. Pero so far sa pauwi sa Pilipinas sa pagre-register sa e-travel arrival card ay wala namang pagbabago. Pero sa e-travel departure card ay meron. Simulan na natin. So para makagawa kayo ng account sa e-travel sa mga wala pang account, ay pumunta kayo sa e-travel website na e-travel.gov.ph na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong mahanap. At take note ulit guys na ang paggagawa ng account sa e-travel ay nagsimula noong February 1, 2024. So kung nakagawa kayo ng account na wala pa sa February 1, 2024, ay meaning ay wala pa kayong account sa e-travel. Noon kasi ay direct registration lang na pwedeng gumamit ng kahit anong email address. Pero simula February 1, 2024 ay kailangan nang gumawa ng account. Pero kung nakagawa ka naman ng account simula February 1, 2024 at nakalimutan mo na ang email address mo at password at hindi mo na ito mabuksan, ay pwede kang gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address. Wala namang problema yon. So after nyo mapasok ang e-travel website ay ito ang lalabas. I-click nyo yan, click here to sign in. At dito naman guys, dahil nga gagawa tayo ng e-travel account, ay dyan kayo sa create account sa baba. Pero sa may mga account na, dyan kayo sa login at ilalagay nyo ang inyong email address at password. Pero sa ating mga gagawa ng account or sa mga wala pang account, dito kayo sa baba sa create account. At lalabas na ito. Ilalagay nyo na ang email address na gagamitin nyo sa paggawa ng account. Sa paggawa ng account guys sa e-travel ay dapat binabasa nyo ang mga note na nakalagay. Dahil minsan hindi nagpuproceed ang email address na nilalagay nyo. Dahil minsan hindi rin nababasa ng mga kababayan nating OFW na posibleng nagamit na ang email address nyo sa paggawa ng e-travel account o kaya naman ay may problema. Kaya guys, lagi nyong babasahin ang mga note na lumalabas. So kung nagamit na ang email na nilalagay nyo ay pwede naman kayo gumawa ng panibagong email address. Mag-research lang kayo kung paano gumawa ng panibagong email address at meron akong video niyan sa YouTube. I-search nyo na lang. So after nyo malagay ang email address na gagamitin nyo, ay i-click nyo yung continue. At magsisend sila sa inyo ng OTP. At para makapunta kayo sa email nyo na hindi nawawala ang site, dahil guys kapag naback nyo yan, ay babalik yan sa simula. So para hindi bumalik sa simula, ay i-click nyo yung back sa taas or tinatawag na tab. At kapag na-click nyo na ang tab, ay eto ang lalabas. So pumunta na kayo sa inyong email at hindi yan mawawala. After nyo malagay ang OTP, i-click nyo yung continue. At lalabas ito. Gagawa na kayo guys ng inyong password ng 2 beses. At inuulit ko guys, lagi nyo basahin ang mga instructions. Dahil ang nakalagay dito ay dapat 12 letter or 12 character na may big letter, small letter, special sign at number. Basta aabuti ng 12 character. Dahil ang iba hindi makapag-proceed dahil hindi nagbabasa. So basahin nyo guys para maintindihan nyo at para magawa nyo ng tama. And after nyo malagay ang inyong password na ginawa nyo na dapat lagi nyong nililista. I-click nyo na yan, continue. Andito na tayo sa personal information. So, ilalagay nyo na ang inyong picture at i-click nyo yung upload photo. Ang ilalagay ko na sample ay si Mr. Bean. Dahil nga guys, hindi na ako pwedeng gumawa ng panibagong account sa pangalan ko dahil dalawa na ang account ko sa e-travel. So, after nyo malagay ang photo, dito na tayo sa Philippine Passport. Dahil nga OFW tayo, ang pipili natin ay Philippine Passport. Pero kung ang gamit nyo naman ay Foreign Passport, ay syempre pipiliin nyo ang Foreign Passport. Dahil nga madalas na tinuturo ko ay para sa mga OFW
ay dito tayo sa Philippine passport. Then, ilalagay nyo lang inyong pangalan, middle name, at last name. At dyan naman sa suffix, kung wala kayong suffix, ay iwanan nyo yung naka-blank. Sa middle name naman, optional lang din yan. Kung wala kayong middle name, dahil minsan may mga tao na walang middle name, ay pwede nyo rin yang iwanang naka-blank. Wala naman ding problema. Then, ilalagay nyo ngayon ang inyong kasarian, birth date, mobile number, citizenship, at country of birth, at ang inyong passport number. At ilalagay nyo ang passport issued authority. Kung sa Pilipinas, ang ilalagay nyo ay Philippines. At ang inyong passport issued date. Then, dito naman sa occupation sa mga nagtatrabaho sa labas, ay pwede nyo piliing professional. At sa mga nagtatrabaho naman sa bahay, ay may pipilian dyan or pipiliing domestic helper. And after that, click next. At dito naman sa permanent country of residence, country, Philippines, at ilalagay nyo na yung province, municipality, barangay, at house number. Kung wala naman kayong house or street number, ilagay nyo lang 0000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At nandito na tayo sa onboarding summary. Review nyo lang at kapag tama naman ang lahat, scroll nyo and click submit. At dito naman, hayaan nyo lang yung for me at ang air. At dahil nga pauwi tayo sa Pilipinas, ang pipili nyo dyan is arrival entering the Philippines. Pero kung ang i-register nyo ay e-travel departure card papunta sa ibang bansa or pabalik sa ibang bansa, ay ang pipiliin nyo is departure leaving the Philippines. Pero dahil nga ang ituturo ko ay pauwi sa Pilipinas, ang pipiliin natin is arrival entering the Philippines. And after that, click continue. Andito na tayo sa travel details. Sa purpose of travel, ang ilalagay nyo is OFW kung isa kayong OFW. Kahit na pauwi kayo for good na, ang ilalagay nyo dyan ay OFW. Pero kung mga Pilipinong nagturista lang sa ibang bansa at pabalik sa Pilipinas, ang ilalagay nyo is returning resident. Pero kung mga permanent resident sa ibang bansa at magbabakasyon lang sa Pilipinas, ang ilalagay nyo is for vacation. Pero sa mga OFW, ang ilalagay nyo ay OFW. Traveler type, aircraft, passenger. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong name of airlines at flight number. Dito naman guys sa name of airlines, ang ilalagay nyo dito pa uwi sa Pilipinas is yung airlines na magdadala sa inyo sa Pilipinas kahit pa may connecting flight kayo. So, ang ilalagay nyo dyan sa name of airlines at flight number is yung eroplano na magdadala sa inyo sa Pilipinas. At uulitin natin guys na hindi consider as connecting flight ang mga domestic flight, mapa Pilipinas man or ibang bansa. Meaning na domestic flight is yung flight within the country or nasa loob pa rin ng iisang bansa. So, hindi yan considered as connecting flight kapag magre-register kayo sa e-travel. Andito na tayo sa country of origin. Sa e-travel registration guys, ang country of origin nyo kapag pauwi kayo sa Pilipinas is yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho. For example, United Arab Emirates. At ilalagay nyo na ngayon ang pangalan ng airport. For example, Dubai Airport. At yung date ng departure nyo o yung flight nyo pauwi sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket. At eto na nga guys, nandito na tayo sa with transit or connecting flight. Kung may dadaanan kayong bansa o ibang bansa galing sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho, ay i-click nyo yung small na box. Take note guys kung may dadaanan lang kayong iba pang bansa. Pero kung wala, for example, may domestic flight kayo sa Saudi Arabia at pupunta kayo sa isang airport sa Saudi Arabia, ay hindi yan considered as connecting flight. Ang connecting flight is kung may dadaanan kayong iba pang bansa. So kung meron, i-click nyo ang small na box at ilalagay nyo yung country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. At yung pangalan ng airport, at yung date of transit or pagdaan nyo sa bansang yon. Ngunit kung wala naman kayong connecting flight ay huwag nyo ang i-click na small na box. At dito na tayo sa airport of destination. Ilalagay nyo kung NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Kung Clark naman, isi-search nyo or itatype nyo ang Clark International Airport. At dyan naman tayo sa date of arrival or yung date ng lapag nyo sa Pilipinas. At dito naman tayo sa destination upon arrival, lalabas dyan automatic na same as permanent country of residence. And after that, click next. At dito naman sa health declaration, kung wala naman kayong sakit, i-click nyo lang yung dalawang no sa baba. And after that,
click next. At dito naman sa customs declaration, kung mga basic pasalubong lang naman ang dala nyo, ay hindi nyo naman kailangan i-declare. Kung wala naman kayong dalang cash na more than 50,000 peso at 10,000 US dollar. So, i-click nyo lang yung no sa tanong na, do you have baggage to declare? And take note guys na lagi pinapaalala ng mga airlines na wag kayo maglalagay ng valuable sa loob ng check-in baggage nyo. Kagaya ng pera, alahas, at iba pang mga mamahaling gamit. Dapat lahat ng yan ay nasa hand carry baggage. Dahil kapag nilagay nyo yan sa check-in baggage, ay pwede yang mawala or pwede yang nakawin. At dito na tayo sa other details. Kung may kasama kayo dyan guys, ilalagay nyo kung ilan ang kasama nyo. Pero kung wala, iwan nyo lang yang 00. Diyan naman sa number of check-in baggage, kung dalawa, ilalagay nyo ay 2. At dito naman sa hand carry, kung isa, ilalagay nyo ay 1. At dito naman, first time visiting Philippines, click no. And after that, click next. At dito naman, pipirmahan nyo gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa lang kayo ng e-travel account sa iba, ay gagayahin lang nila ang pirma nyo gamit ang daliri nila. And after that, click next. Dito naman guys, sa family member, kung wala naman kayong kasama mag-travel, i-click nyo lang yang next. At dito naman, i-click nyo lang yang yes. Kung nakagawa naman kayo ng account or nakakuha na kayo ng QR code at may gusto kayong i-add family member, ay wala naman ding problema. Kahit after yung makagawa ng account, i-add family member nyo lang ang gusto nyong idagdag para isang account na lang ang gagamitin nyo sa e-travel. At nandito na tayo sa summary. I-double check nyo lang at kapag okay na lahat, i-click nyo yung submit. At lalabas na ito. Congratulations! At pati ang inyong e-travel arrival card QR code. So, i-screenshot nyo lang yan. At inulit din natin sa mga nagtatanong na nakalagay dyan ay no UEC. Dahil nga ang UEC ay ginagamit pabalik sa ibang bansa. Hindi pa uwi sa Pilipinas, kaya no UEC ang nakalagay dyan. At dyan naman sa no baggage, ay walang problema yan. Dahil nga guys, wala naman kayong dineclare. Hindi naman ibig sabihin yan ay wala kayong daladalang bagahe. At eto na nga yung bago. Sa mga nagtatanong naman kung may bayad na daw ba na tax sa e-travel or pagre-register sa e-travel. Ang sagot guys, para sa mga OFW ay wala tayong babayarang tax. Dahil exempted ang lahat ng mga OFW sa pagbabayad ng travel tax sa airport. At tayo pa nga nakukuha ang terminal fee cash refund. Applicable lang yan sa mga tourist na pupunta sa ibang bansa. Pero kung isa kang OFW at ilalagay mo ay OFW, ay hindi yan lalabas. Kaya tayong mga OFW ay wala namang dapat ipag-alala at hindi natin yan problema. So dahil meron na tayong nagawang e-travel arrival card registration update, eto naman guys ay e-travel departure card kapag papunta or pabalik kayo sa ibang bansa. And take note guys na ang pagre-register sa e-travel ay 3 days bago ang flight nyo pauwi man sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo, ay pwede mag-register sa e-travel. At para makagawa na kayo ng e-travel departure card nyo, sa may mga account na ay kailangan nyo lang mag-login. Pumunta kayo sa e-travel website na etravel.gov.ph at ilalagay nyo ay inyong email address at password at i-click nyo yung login. Pero sa mga wala pang account guys, dito kayo sa baba sa create account. Pero sa mga hindi marunong gumawa ng account at mga walang idea, meron akong mga video tutorial na ginawa kung paano gumawa ng account sa e-travel na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong makuha. Ngunit sa mga nakagawa naman ng account pero nakalimutan ang email address at password at hindi na nila ito mabuksan, pwede kayo guys gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address. Wala naman din problema yon dahil nasubukan ko na yan. So after nyo malagay ang email address at password nyo and after nyo makapag-login, ay lalabas ito. I-click nyo yung New Travel Declaration at hayaan nyo lang yung For Me at Air. At dito naman dahil nga papunta o pabalik tayo sa ibang bansa or e-travel departure card ang ituturo ko sa inyo, ang pipiliin nyo dyan is departure leaving the Philippines. Ngunit kung pauwi kayo sa Pilipinas ay arrival entering the Philippines ang pipiliin nyo. Pero dahil nga itong tinuturo ko sa inyo ay e-travel departure card papunta sa ibang bansa, dito tayo sa departure leaving the Philippines. And after that, click continue. Dito na tayo sa travel details.
purpose of travel. Basta guys, dito sa purpose of travel, kung isa kayong OFW, ay OFW ang ilalagay nyo. Huwag nyong intindihin yung bago daw sa e-travel na tax na babayaran, yung TIESA e-travel tax. Dahil guys, hindi natin problema yan dahil ang mga OFW ay exempted sa pagbabayad ng travel tax. So basta OFW kayo ay OFW ang ilalagay nyo. Ang mga kailangan lang magbayad ng travel tax ay ang mga turista o mga magbabakasyon sa ibang bansa. At kapag OFW ang nilagay nyo ay hindi yan lalabas na TIESA e-travel tax. Dahil nga hindi yan para sa atin. Dito naman guys sa UEC, dahil nga dami account ang gamit ko sa pagturo sa inyo, ay no UEC found ang nakalagay dyan. Pero dapat sa ating mga OFW ay nakalagay dyan ay kulay green at makikita ang UEC information nyo. Pero may mga cases na kahit may UEC kayo ay ganyan pa rin ang lumalabas. Wala naman din problema yan guys, basta hawak nyo ang inyong printed UEC na ipapakita nyo sa immigration. Pero hindi naman madalas dahil dapat nakalagay dyan ang UEC information nyo. Then dito sa traveler type, aircraft passenger. At ilalagay nyo ang airline's name at flight number. Sa airlines naman guys, kapag papunta kayo sa ibang bansa at may connecting flight kayo bago ang bansa na pinagtatrabahuan nyo, ang ilalagay nyong airlines ay yung manggagaling sa Pilipinas. Ngunit kung pauwi naman kayo sa Pilipinas galing sa ibang bansa, kung may connecting flight kayo, ang ilalagay nyong airlines ay magdadala sa inyo sa Pilipinas. Basta guys, yung airlines na lalapag sa Pilipinas or aalis sa Pilipinas. But take note guys, hindi dito kasama yung mga airlines na galing sa mga probinsya or tinatawag na domestic flight. Hindi kasama ang domestic flight sa e-travel registration, mapa-Pilipinas man or ibang bansa. Meaning na domestic flight guys is yung flight within the country or nasa loob ng iisang bansa. Hindi yan considered as connecting flight. Dito naman sa airport of origin ay ilalagay yung airport na panggagalingan nyo papunta sa ibang bansa. Kagaya ng NAIA, Clark International Airport, Cebu International Airport. Inuulit ko guys na hindi dito kasama ang mga airport sa probinsya. And after that, ilalagay nyo na ang date of departure nyo or yung flight nyo papunta sa ibang bansa na makikita nyo sa inyong ticket. Andito na tayo sa connecting flight. So kung may connecting flight kayo guys or may iba pang bansa na dadaanan bago ang bansa na pinagtatrabahuan nyo, ay i-click nyo yung small na box at ilalagay nyo ang country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. Airport of transit or yung pangalan ng airport na lalapagan nyo doon at yung date of transit or yung petsa ng pagdaan nyo sa bansa na yon. Pero kung wala naman kayong connecting flight ay hindi nyo kailangan i-click yung small na box at hindi lalabas ang mga yan. Dito naman sa destination, ito yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho. So, ang ilalagay nyo dyan sa country of destination, for example, United Arab Emirates. At sa airport of destination, Dubai International Airport Terminal 3. At yung date of arrival or yung paglapag nyo sa bansang yon na makikita nyo sa inyong ticket. At ilalagay nyo yung address nyo sa ibang bansa. And after that, click next. Dito naman sa customs declaration, kung wala naman kayong dalang currency or pera or cash na 50,000 pesos pataas, o kaya naman US dollar na 10,000 US dollar pataas, ay hindi nyo kailangan i-declare o hindi nyo kailangan mag-declare. At yung mga bagahe na daladala nyo, kung mga pasalubong lang naman, kagaya ng tinapa, mangga, saging, at kung ano-ano pang lutong ulam sa Pilipinas na dadalhin nyo sa ibang bansa, ay hindi nyo na yan kailangan i-declare. So, i-click nyo lang yung no sa tanong na, do you have baggage to declare? At dito naman sa signature, ay i-signature nyo lang or pirmahan nyo gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa naman kayo sa iba ng e-travel registration, ay kailangan lang pirmahan or gayahin ang pirma nyo gamit ang daliri nila. And after that, click next. Dito naman, kung wala naman kayong kasama sa pag-travel, ay i-click nyo lang yung next. And dito, i-click nyo lang yung yes. At dito na tayo sa summary. I-double check nyo lang lahat ng mga information at kapag okay naman, scroll nyo and click submit. At eto na guys, lalabas, congratulations. Kasunod dito ang inyong e-travel departure card registration or ang inyong e-travel departure card QR code. I-screenshot nyo lang at ready to go na kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell
para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Nakamaleta yung saging. Tapos, ito, singkamas pa. Ano na siya? Ay, baluton? Hindi na. Hindi na? Malata ang ano, saging. Malata ko siya. Ay, hindi kami malata. Ang saging, malata. Saging, hindi mo lang malata. Kahit pagkanan man na siya. Hindi mo lang, oh. Pugnan man na siya. Hindi sa may Diba? May singkamas. magligid. Tapos, may kalabasa pa. Gusto mo kalabasa? Kalabasa ko. Dito Ang dami kalabasa. Dapat dito kalabasa. Dito. Dito ang kalabasa. Tapos, kalabasa.